So yan, magandang hapon po sa inyo lahat. Palapakan mo natin si Jesus. Okay, next week po, ulitin ko po yung announcement natin next week. Meron po tayong meeting with Jesus. Amen. Meeting with Jesus. No? Kung saan may mararanasan natin ang revival. Maranasan natin si Lord lumalakad sa kalagitnaan natin. Sino ito excited na? Amen. Amen. Pero may suggestion po ako, wala akong kakain ng almusal. Walang kakain ng almusal, walang kakain ng tanghalian, fasting lang. Okay ba yan? Tayo. Okay ba yan? Bigyan ko kayo ng isang pwede kayong kumain ng tanghalian, prutas lang. Okay? Anong prutas pwedeng kainin? Pwede kayong magmansanas. Apple. Okay? Sige. So, ganito, mga kapatid. John, basahin nyo nga po. Ito yung tabi, John chapter 15, verse 16. Sino dito gusto nyo yung prayer ninyo dinggin ni Lord? Amen. Taas kamay. Amen. Ha? Meron si Lord pinagagawa sa atin tatlong bagay. No, ito po yung susi, key, no? Key. Key for answered prayer, no? For answered prayer. No, ito po yung tugon, ito po yung susi para yung panalangin natin dinggin ng Panginoon. Sige nga po. Sino may Bible? Basa nga po. John chapter 15 verse 16. Sige nga. Oh, sige. Nasa mo Ate Jo. John 15. Hindi kayo ang pumili sa akin. Okay, hindi kayo ang pumili sa akin. Tuloy mo. Ako ang pumili sa Ako inyo. ang pumili sa inyo. Tingnan niyo po yung word, no? I have chosen you. Sino po pumili sa atin? Si Lord. Tayo ba pumili kay Lord? Hindi. So kung siya yung pumili sa atin, sino may plano? Ako o si Lord? Si Lord. Si Lord ang may plano. Tama? Tuloy mo Amen. Ate Jo. Hinirang ko kayo. Okay, hinirang. Yung word na hinirang, sa mga pinili ni Lord, meron siyang hinirang. Yung chosen na yon, hinirang niya. Ibig sabihin ng chosen, hinirang, ang pag-English yan, appointed. Sabi nyo nga po, appointed. Okay. Ganito yan, no? Pinili ka ni Lord, para saan? Ilagay sa isang sitwasyon. Amen. Pag sinabi niyo pong appointed, para kang isang puno na si Lord mismo ang nagtanim sa'yo. Amen. Yun. Ulitin ko po isa kang puno, isa kang binhi, na ang Diyos mismo ang nagtanim. Tuloy mo, amen po ba? Amen. Tuloy mo. Upang kayo'y humayo at Okay, magbunga. upang kayo ay humayo at magbunga at magbunga at manatili ang ang inyong bunga. O, tatlo yan ha. Ang sabi ni Lord, go, humayo. Ito yung una. Ayan, una. Pangalawa, at magbunga. maging Fruitful. fruitful. Sabi niyo ako, fruitful. Mamunga. Hindi bunganga mamunga. At pangatlo, At manatili ang bunga. okay, remain. No, remain. Remain your fruit. Manatili. Manatili ang Ang inyong manatili bunga. ang bunga. Okay. Ngayon, ano sunod? Huli mo. Sa gayon, Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. okay, yung prayer mo, ano gagawin ni Lord? Sasagutin ni Lord. Sabi ni Lord, 100% yes. Tama hindi? Hello? Amen. Okay. Si Lord, bago niya tingin yung prayer mo, meron siyang requirements na tatlong hinihingi sa atin. So, tingin niyo maganda to? Amen. Ang una, sabi niya, go, humayo. Pangalawa, mamunga. Pangatlo, manatili ang bunga. Hello? Malinaw, hindi? Pasensya na po doon sa background, no? Okay? So, si Lord, ang gusto ni Lord, humayo tayo. Pag sinabi niyo pong humayo, ayaw ni Lord na tayo ay natutulog saan? Sa tinatawag na comfort zone. Ayaw ni Lord na sa pansitan tayo. Hello?
loob ng bahay mo. Ayaw ni Lord na wala kang ginagawa. Ayaw ni Lord na tamad ka. Ayaw ni Lord na nag-i-stay ka lang dyan sa comfort zone mo. Ano yung pinaka-the best na comfort zone? Higaan. Browse dito, browse doon, kain dito, kain doon. Ang nangyari sa atin, parang patabaing baboy tayo. Ano yung patabaing baboy? Buti pa yung baboy, pag tumaba, mabenta, may kita. Eh tayo, pag tumaba, sakit sa ulo. Kasi bakit? Pag damo tumataba, lalo nagiging sakitin. Tama po ba ako? Now, ang sabi ng Lord, humayo tayo. Sabi niya sa kanyang mga alagad na pinili niya, chosen, ako mismo, sabi ng Lord, ang nagtanim sa inyo. Ang ganda ng verse kanina ni Kuya Eric kanina, Matthew chapter 13, verse 37. Sino daw po ang nagtatanim? Ang anak ng tao. Sino tinanim niya? Ikaw yun. Amen. Amen po ba? Amen. Hello. Amen. Ngayon, mga kapatid, kung kayo nagtanim, kami ni Kerry, nagtanim kami sa DRT. Di ba? Kuya Ray, nagtanim ka. Paglipas na 5 taon, hindi na munga. Anong gagawin mo? Puputulin mo. Papalitan mo ng ibagong binhi. Amen po ba? Ngayon, ang gusto ng Lord, tayo po ay humahayo. Kasi pag hindi kayo humayo, pag hindi kayo umalis sa comfort zone ninyo, wala kayong bunga. Hello? Amen. Amen. Hello? Kaya nga, ganito ginawa ko ngayon eh. Wala pa tayong simbahan. May gawain sa DRT, may gawain sa kakarong matanda, may gawain dito sa sa kakarong bata. Kasi at least nakakahayo ako. At least yung bunga ko, dumadami yung bunga ko. Amen. Amen po ba? Eh kung sa isang simbahan lang tayo lahat tayo asin lang tayo, masusuka sa isa't isa. Maganda sukahan na lang tayo, kasi bakit? Lahat tayo maalat. Amen po ba? Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, etong po problema. Paano kayo kahayo? Pastor, ano ba ito? Evangelism to? Hindi. Kasi ang paghayo mo, ang pag-alis mo sa comfort zone mo, may connection sa destiny mo. Kasi hindi ka makakapunta sa lupang pangako kung hindi ka aalis doon sa kinalalagyan mo. Hello? Amen. Hi. Amen po ba? Ngayon, Pastor, how? Paano kami hahayo? Ano ba to? Ay, alis na lang kami? Hanap kami ng negosyo? Hanap kami ng trabaho? Alamin namin yung parang yung narinig ko sa Facebook kanina eh. Ay kahapon nabasa ko. Hahanapin ko muna yung sarili ko. Ganun ba yun? Wala isang. Bakit nawawala pa yung sarili mo? Nawala. Mahirap pag ang sarili nawala. Amen po ba? Mahirap pag ang sarili. Kasi bakit? Sigurado ko, hindi mo makikita sarili mo, kakahanap. Makikita mo siya saan? Sa salamin. Magkurkok muna tayo, hanapin ko. Now, pag sinabi niyo pong humayo, pag sabi niyo pong humayo, makinig po kayo, no? Sabi ng Lord sa kanyang mga alagad, sa Matthew chapter 28, verse 19, alam niyo, naging challenge to sa akin. Alam niyo bakit? Ngayon, hindi na ako, di ba dati nag-outline pa ako. Ngayon, nagpa-practice ako ngayon, nagpipreach ako na wala ng outline. Yung mga verses na sa utak ko na lang. Ito na ngayon yung upgraded, no? Upgraded version ng preaching ni Pastor. Di ba dati yung Bible ko, kahit paano may mga singit-singit doon ng mga verses, di ba? Ngayon, pinapractice ko na mag-preach without verse. Without walang sulat, wala lahat. Walang outline. Oo. Ba challenging? Amen po ba? Amen. Now, pag sinabi sa Matthew chapter 28 verse 19, nasabi ng Lord, go ye and make disciples. Humayo kayo at magpakarami. Humayo kayo at maging alagad po ang lahat. Alam niyo po, ako po blessing din sa akin na wala tayong lupa ng simbahan eh. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Kasi kung may lupa ako ng simbahan, lagi na lang kami ni Kelly, nagkakape na lang kami ng simbahan eh, malamig pa naman yung hangin. Eh dahil sa walang lupa, so anong gagawin ko? Mapipilitan akong umalis ng comfort zone ko para maghanap ng pagkakakitaan, sa gayon yung pangarap ko magkaroon ng lupa, matutupad. Hello? May gulo ka na. Alam niyo ba yung kahirapan ninyo, may isang blessing din? Kasi yung kahirapan mo, padala ni Lord yan para sabihin ni Lord, mag-isip ka na kasi ng paraan paano ka uunlad. Kasi, hello, totoo hindi. Kapag laging peaceful na lang lahat sa'yo, hindi ka mag-iisip na magtrabaho, magnegosyo eh. Kasi bakit? May provide naman, nandiyan naman yung pangangailangan mo na provide naman. Pero pag wala, no choice ka kundi maghanap ng paraan. Ngayon sa paghahanap mo ng paraan, hindi mo alam kung mahayo ka na.
Wala ka na doon sa comfort zone mo. Inaalam mo na yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Ngayon, ganito yan. Paano tayo hahayo, Kuya Ray? Ito tumutukoy, hindi lang to sa business. Hindi lang to tumutukoy sa ministry. Tumutukoy ito sa destiny mo. Sabi nyo nga po, destiny. Destiny. Destiny, sabi nyo destiny. Destiny. Okay. Ngayon, ang unang-unang gagawin ninyo, alamin ninyo kung ano yung word ni Lord sa inyo. Ano yung pinagagawa sa iyo ni Lord? Bago ka humayo, hindi ka pwedeng humayo na hindi mo alam kung ano pinagagawa sa iyo ni Lord. Hello? Hello? Amen. Anong business ang sisimulan mo? Sa ministry ka magsisimula? Anong trabaho ang ikakaririn mo? Sa part ng ministry ka dapat lumago. Anong ministry dapat ang magkukumit ka? Kung wala kang word mula kay Lord, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi ang word kay Lord, yun yung direction ng Lord sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Amen. Noong September, nanaginip ako. Kaya ako umalis ng DRT noong September. Di ba, ilang buwan ako nawala hanggang December, wala akong walang pastor. Isipin mo na naginip ako, yung motor ko umandar mag-isa. Kasama ko si Ray sa motor, si Kerry sa motor. Kaya alam ko mawawala si Kerry, ilang buwan eh. Dalawa kami nalaglag sa motor. Sabay pa kinawala. Naalala mo yun? Sinabi ko na naginip ako. Dalawa kami nalaglag sa motor. Ang motor namin, umandar mag-isa, ako ang driver. Tapos sabi sa akin ni Lord, yung motor na yan, church yan. Sabi sa akin ni Lord, alam mo saan pumunta yung motor? Pumunta Sa ng pagawaan. pagawaan. Pagawa mo. Pagawa siya mag-isa. Sabi ni Lord, ako mismo ang magdadrive ng sarili kong simbahan. Sabi sa akin ni Lord, iwanan mo ang simbahan, pumunta ka ng prayer mountain, may tuturo ko sa iyo. Tapos sabi sa akin ni Lord, doon na sinabi ako ni Lord na mag-aral kang mag-business. Doon ko natutunan. So ngayon kaya ko nang balansehin yung business, yung family, yung ministry, tsaka yung wealth. Hello? Hindi pwede lagi ako nasa ministry. Mamamatay ako sa gutom sa inyo. Ang times 200, 300, ano mangyayari sa buhay ko? Gasolina lang. Abonado pa, tama hindi? Amen po ba? Alam nyo dati, gusto ko yumaman sa magitan ng ministry. Pero ngayon, nagbago isipan ko. Alam mo bakit? Alam nyo kung gusto magkaroon ng wisdom, alamin nyo lagi yung dulo. Dulo. Sabi ko kay Ima, Ma, kaya sabi ko, mag-pray tayo. Magkaroon ka ng negosyo, magkaroon tayo ng ano. Mag-pray nyo ako, munlad ako, mag-negosyo tayo. Kasi sabi sa kanya, Ma, ganito gawin mo. Okay naman yung trabaho mo, yung construction worker. Okay naman yun. Maganda naman yan. Ang problema, ganito gawin mo. Pumunta ka doon sa kaibigan mo na 30 years na construction worker. O, tapos ang gagawin ko, Pastor, silipin mo yung bahay nila. Bahay nila. Ngayon, pag nakita mo yung bahay nila maganda, di yun ka sa after 30 years. Pero pag nakita mo na sira-sira yung bahay, yung ka 30 years. Ang tanong ko sa'yo, gusto mo ba ganun ang bahay mo after 30 years? O hindi, Pastor. O, ibig sabihin, mag-pray tayo, magkaroon pa tayo ng ibang opportunity. Hello? Amen. Amen. Tama. Ako ganun din gagawin ko. Ilang taon na itong teacher? 30 years. Punta ko sa bahay niya. Ito, nabili ko to, napundar ko to, loan. Napundar ko to, loan. Loan. So, ibig sabihin, after 30 years, kada loan lang ako. Doon lang, doon. Tama hindi? Hindi mo masamang magtrabaho. Alam niyo ba kinumpute? Bakit na pala compute natin yung kita ninyo? Kunyari, sa isang buwan. Sa isang buwan ha, magkano kaya mong i-save? O, magkano kaya mong i-save sa isang buwan? Walang nasisi. O, sabihin natin, 2,000. Kunyari lang, 2,000. Sige, 2,000 sa sahod natin, 2K. Kaya mo. O, times 12. Magkano kuya? Sige, ano nyo? 20 equals 20, 24. Oh, times natin, yung times 24 na yan, times natin ilang years? O, gawin natin 30 years kang nag-ipon ng tagda 2,000. Eh, nakaya na sahod mo eh. O, times 30, magkano? Sige, compute mo. O, sige, compute nyo, 24. 24 times 30. 72. Ha? 72 lang? 720. O, 700 ano? 700. yun ang 720,000. yun ang ipon mo Sa loob ng 30 years, yan lang ang ipon mo. Ano mapangyari sa'yo? Eh, ang problema, barya na lang yan. Maria. Kita ninyo, paano nyo gayon pala mag-isip-isip na kayo. Anong trabaho, anong negosyo ang sisimulan ninyo? Anong eskwelahan? Anong kurso ang papasukin ninyo? Para mahigitan nyo itong 720 sa loob ng 30 years. Gawin mo pa 1 linggo yan.
Isang linggo kita. Hello? Nakita ninyo? Saan ang ending natin? Kahirapan. Kaya pag mamatay tayo, yung anak natin, yung mapamana lang natin kahirapan. Tama hindi? Ngayon, anong trabaho natin, Jo? Ang trabaho natin ngayon, pakinggan kung ano ang direction ni Lord. Amen. Hello? Amen po ba? Amen. Amen po ba? Sige nga, basahin nyo nga po. John, chapter 15, verse 7. Basa. John 15, verse 7. Pakibilis sa basa, ha? Kung nananatili kayo sa akin, O, kung nananatili kayo sa akin, sabi ni Lord, ikaw, nanatili ka rin kay Jesus. O, sige. Amen. At nananatili sa inyo ang aking mga salita. O, yung kay Jesus naman, yung kanyang word. Yung word ni Jesus, nananatili naman sa iyo. Kunin mo ito, Jo. Tingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Oh, ang sabi ni Lord, mag-stay tayo sa presensya ni Jesus. At yung presensya, yung word ni Jesus, manatili saan? Sa ating mga puso. So, ibig sabihin, kinakailangan, ikaw, lagi ka sa presensya ni Lord. At yung salita ng Diyos, nasaan mo? Nasa puso mo. Kasi ibig sabihin, ganito yan. Nakita niyo kanina yung testimony ko? No? The great I am. Pag wala sa yung pangako si Lord, wala kang direction. Hello? Hello? Amen. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano ang gagawin ninyo? Saan kayo pupunta? Kapatid, saan direction mo? Nag-aaral po ako ngayon, Paso, o pagdating sa kurso, ano ang direction mo? Saan papunta ang direction ng buhay mo? Ha? Saan papunta ang direction ng buhay mo? Hello? Amen po ba? Amen. Dalawahin natin, sa business, kailangan marunong kang humayo. Huwag kang pumayag na housewife ka lang. Hello? Ikaw naman yung nagtatrabaho, construction worker ka, huwag kang manatili sa pagiging construction. Pwede kang humanap ng ibang pamamaraan kung paano ka pagkikita at magkaroon ng opportunity. Hello? Tama po hindi? Tama? Amen? Amen. Ano ba kakaiba ng lalaki sa babae? Ang lalaki ang nagbibigay ng binhi sa babae. Ang babae, ang ginagawa niya, siya nagpo-re-reproduce. Tama ba ako? Tama, kaya sabi nila, be-multiply. Ang babae nagbo-multiply. So, ibig sabihin, kung may asawa kayo, ang asawa niyo magbibigay sa inyo ng sweldo, kayo naman dapat ang nagpaparami ng sweldo ng asawa ninyo. Dapat ang mga babae, negosyante. Tama, Kuya Ray? Tama hindi? Amen. So, ngayon, anong unang utos ni Lord? Humayo. Sabi niyo, humayo. Sino dito gusto dumami ang church natin? Amen. Member natin? Humayo kayo! Ate Jo, humayo ka! Ngayon kung ang target mo naman, pagkakakitaan, hindi humayo ka! Maghanap ka hanggang sa dumating ang panahon, makita mo yung isang tao na gagamitin ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo, may problema tayo, ganito eh, pera eh. Nagpipray tayo lagi, Panginoon, pagpalain niyo po ako. Lord, i-bless niyo po ako. Pero meron pa palang kulang sa prayer natin. Alam mo ano? Ganito, Lord, dalhin mo ako, o kaya dalhin mo yung tao. Isang tao lang. Na yung tao na yon ang gagamitin mo. Maging pintuan. Maging stepping stone ko para matupad ko yung plano mo sa buhay ko. Alam mo bakit? Si Jesus Christ, yung buhat-buhat niya yung kanyang krus. Diyos na siya, ha? Diyos na siya. Hindi niya kayang tuparin yung kanyang, hindi niya kayang mamatay doon sa krus. Hindi niya kayang akyat yung hindi siya makakapunta doon sa Golgotha, hindi siya mamamatay, hindi tayo maliligtas. Alam mo ginawa ng Lord? Nagpadala ang Diyos ng isang tao, si Simon. Si Simon, ang sino siya? Siya yung nanonood lang, bystander lang siya, nung nakita niya si Jesus Christ, nakita siya ng isang, isang Romano, pinabuhat sa kanya. Yung pala pinadala na siya ng Ama. Na siya yung magbubuhat, tutulong sa pagbubuhat sa cross ng Panginoon. Amen po ba? Ha? Hello? Safeguard. Ilan ang kayang patayin na germs ng safeguard? 99.9%. Ilan nawawala? 0.1. Ha? Yung 0.1 nawawala.
Maniwala kayo sa akin, sa 99.9% nakikilala mong kaibigan, may isang 0.1 na ipadadala sa iyo si Lord. Para yung 0.1 na yun, magbabago buhay mo. Amen. Yun ang ipag-pray natin. Ang tawag doon, Destiny Helper. Wow! Palapakan natin si Jesus. Sino gusto na ganyan? Destiny Helper. When you say Destiny Helper, ito yung ipadadala ng Panginoon sa iyo na magpapabago, magta-transform ng mind mo, at siya yung tutulong sa iyo para dalhin ka niya doon sa destiny mo. Amen. Walang Manny Pacquiao. Sino yung coach niya? Si ano? Si Coach Freddy Roach. Freddy Roach. Si ano? Si Coach Freddy Roach. Totoo hindi, Kuya Ray? Oo. Ha? Tama? Nakala mo yung mga kwento ng mga artista? Na kumakain lang sa labas. Si ano yata? Si Yorme. Di ba? Parang discover lang yun eh. Di ba? Ano, sa Lamayan. Oh, sa Lamayan, na-discover lang siya. Nakita siya ng isang direktor. Direktor ba yun? Oh. Ano? Sa dami ng tao. Talent Sa daming tao na nakikilala niya, may isang taong pinadala ang Diyos sa buhay niya na magbabago ng buhay niya. scout. Hello! Pinasok sa sadya. Amen po ba? Ngayon, kapatid, tignan niyo yung buhay natin. Bigyan ko po ng isang example natin, Joe. Ira, Dillian. Pag-uwi niyo ng bahay ninyo, punta kayo ng pintuan, di ba? Siyempre, alangan naman sa bintana kayo dumaan, sa pintuan. Pagdating doon sa may pintuan, ang gagawin ninyo, lakad kayo dahan-dahan. Tapos ang gagawin nyo, upo kayo ngayon doon sa may sala. May sala ba kayo? Meron. O, diretso, Kwarto, sala. kwarto agad. Wala kayong sala. Umasama. Tapos, tingnan mo yung sa sala. Isipin mo ganito, Lord, ito ba yung pangarap na bahay mo sa akin? Mamaya, punta ka dun sa kitchen. Tingnan mo yung mga baso ninyo. Lord, ito ba yung mga baso na pangarap mo sa akin? Tapos tingnan mo naman yung mga anak mo ngayon. Lord, ito ba yung buhay na pangarap mo sa akin? Tapos labas ka ulit ng bahay mo. Huwag ka lang magsasalta mag-isa, baka pagkamala kang baliw. Pag labas mo ng bahay mo, silipin mo yung bahay mo, sabi mo ganito, Panginoon, ito po ba yung bahay na pangarap mo sa akin? Sa tingin nyo, ano sagot nyo? Hindi. Ha? Hindi. 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 Eh kung hindi, ano sabi sa Lord? Eh bakit nasa loob ka lagi ng bahay? Ayaw mo lumabas. Hello? Amen. Kung alam mo nahihirapan ka na, umakbang ka, manalangin ka, Lord, hindi ako papayag na yung buhay ko, ganito lang. Ano bang direction mo sa buhay ko? Sa ministry, anong direction mo? Sa church, sa family ko? Hello? Eh ang problema, walang-wala na tayo, natutulog pa rin tayo sa comfort zone. Hello? Amen po ba? Amen. 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 Mamaya, pagreklamo nila anak ni Mami, Pastor, ano ba tinuro mo kay nanay ka nung linggo? Bakit? Abay, 3 araw na ako, di ba umuwi? Umayo pala. Hindi na umuwi sa kahayo. Alam niyo po, meron po akong isang nakasanayan, kahit ngayon, kahit kahapon, kahit every week ginagawa ko. Siguro kung kilala niyo ako, masabi niyo, totoo, ginagawa ni Pastor yan. Mahilig ako magmotor, mahilig ako maglakad, maghanap ng lupa, bahay, resort. At nasa mo ba yun? Bakit? Sa tingin niyo, bakit ako, kahit nung bago lang ako dito sa Pandi, pero lagi ako umiikot dyan. Iniikot ako yan, weekly ako umiikot. Tumitingin ako ng magandang lupa, magandang bahay, kaya yung motor, yung cellphone ko na yan, puno-puno ng mga picture ng mga binibentang lupa yan. Yung, alam nyo yung dito sa may, yung school dyan, Sa may baril. Eder Gates ba yun? Ano yun? Oo, Others Gate. Others. Yung tapat niya, binibenta. Mm-mm. Doon sa may likod, doon naman sa may likod, papuntang bagong baryo, meron naman dyan binibenta rin, talye. Dito naman, sa may kakarang matanda, yung Sa may sa may paradahan. paradahan ng mga jeep dyan, binibenta dyan 1.5. Square meters.
Sa Baltas. Ay, 1.5 hectares pala. Hectares. Ang ganda gawin ano yun? Hectares. Youth camp. Campsite. Campsite. Napakaganda. Ang laki. May bakahan doon. Ang ganda. Alam nyo bakit? Sige, alam nyo kung bakit? As ganito pa, mahilig ako manood ng mahilig ako tumingin-tingin ng sasakyan. Kasi kahit wala pa akong pera, nananalangin ako, magkaroon din ako ng ganong klase ng sasakyan. Alam nyo ba? Kala ko, Pastor, sa'yo na yung sasakyan, meron na tayo dito. Mamaya, explain ko ba? Ito pa. Alam nyo ba na naginip ako? Kulay puti, ang ganda. Ito, share ko lang sa inyo. Alam nyo ba dati, ang pangarap ko lang, nasa ano ko yun, nandito sa aking diary. Alam nyo ba, pangarap ko dati, makabili lang ng L300. Totoo, narinig nyo ba sa akin yan? Gusto ko, pangarap ko, sensya na po, bakla kasi meron sa lamin. Pangarap ko lang ay makabili ng L300. Pero alam nyo ba, na naginip ako, pinakita sa akin kailan yung pangarap niya para sa akin. Drinowing ko po. Alam niyo kung anong drinowing ko? Matindi. Ang pangarap ko talaga, yung L300, makabili L300. Pero alam niyo po na naginip po ako, January po ito. Kailangan, hanapin ko lang. Para makita ninyo. Hindi ko kayang i-perfect eh. Saan ako? Hanapin ko po Ayan. January 30. Ito, napanaginipan ko po. Alam niyo napanaginipan ko? Yung likod ng isang sports car na puti. Tapos yung kanyang mugs gawa sa pure gold 24 carats na may nakalagay na gold. Tapos yung likod niya, Kuya Ray, naka-curve yung pangalan ko. Nakasulat mismo yung pangalan ko na nagliliwanag, Ronald. Kakaiba yung sabi ko, bakit dyan mo? Ganito kasi yun. Nagkaroon ko ng isang pangitain. Sa pangitain ko, binigyan ako ni Lord ng isang kabayong puting malaki. Tapos yung buntot niya, parang mais yung kulay. Sabi sa akin ni Lord, every time na lumalaban ako spiritual battle, sa spirit, doon ako nakasakay sa kabayo. Naalala niyo ba yun? Si Lord Jesus Christ, pag makikipagdigma siya, nakabayo siya. Amen. Sa spiritual, daldala kong sasakyan, kabayong puti. Ang tawag doon, stallion. Alam niyo ba yung binigay sa akin ni Lord sa pangitain na kabayong puti? Kung gaano kalaki? Sobrang laki. Muscular siya na kabayo. At yung kanyang paa, hindi tumutuntong sa lupa. Nakalutang. Tapos ito na, nagkaroon ako ng panaginip. Sa panaginip ko, sports car na kulay puti, kasing kulay ng kabayo na yun. Pati yung gold na yun, ganun din yung kulay ng bungkot niya. Alam mo, sabi sa akin ng Lord, kasi wala mo sabi niya sa akin, sa spiritual, ang suot, ang daladala mo, ang sasakyan mo, kabayo. Pero dyan sa mundo, bibigyan kita ng sports car. Wow. Hindi ko alam kung totoong sports car talaga yun. Mayroon pang meaning yun. Pero alam ko, ang point nun, alam nyo anong point? Naiintindihan ko yung point ni Lord nun eh. Alam mo ano? Sa spirit, ako ang magpo-provide. Sa physical, I will also provide for you. Wow! Palapakan natin si Jesus. Amen po ba? So, meron na ba akong word kay Lord? Amen. May word na ako, hindi? Meron! Kaya gusto ko humayo ng humayo. Kasi bakit? Isipin mo ba naman? Alam nyo ba, ayoko talaga ng networking na yan eh. Kasi alam mo bakit? Eto na. Alam nyo ba, yung nag-invite sa akin sa networking sa Vita Plus? Oo. Sila pa Ay, tsaka sa DXN. Lagi kong tinatakasan yun. Kasi hindi naman yumaman eh. Alam nyo ba bukas? Ako naman nag-invite sa kanya. Para sa IF Worldwide. Hello. Alam nyo, ayoko ng networking. Pero ano yung meron tinuturo sa akin si Lord? Meron akong book ng networking. Alam nyo bakit? Ang networking pala, sabi nyo nga po networking. Alam nyo ba yung sistema ng networking, saan nila kinuha? Sa Biblia. Yun yung Vitus. Yung Vitus, di ba, left and right lang? Sabi ni Jesus Christ, di ba? Humayo silang dalawa-dalawa. So, magitan lang ng dalawa, na leader mong dalawa, paano pararamihin yung member mo sa church? Grabe. Yun pala yung networking. Pag in-apply mo pala siya sa simbahan, yun pala yung tinatawag na small group, cell group. Wow! Ganda no? Amen po ba? Now, ano dapat natin gawin? Go! Humayo. Humayo. Saan niyo po humayo? Humayo. Kayo ba nakakaayo kayo sa kapitbahay ninyo?
Nasishare nyo ba ng Word of God yung mga kapitbahay ninyo? Ha? Ha? Nasishare nyo ba? Saan ba yung natin? Pagmura. Minsan. Wait lang. Kaya lang. Wait lang, wait lang. Sinisiran niya. So, ito pa yung una. Nagdadasal Okay, malinaw po hindi. Malinaw to? Malinaw hindi. Malinaw po hindi. Amen. Sister, ulitin ko yung word na humayo. Kapag hirap ka na, huwag kang manatili sa comfort zone mo. Gumawa ka ng paraan, humanap ka ng opportunity. Tawagan mo yung mga tao na pwedeng magbigay sa'yo ng negosyo. Pwedeng magbigay sa'yo ng support. Amen. Pangalawa, ito na. Pangalawa, sabi sa Bible, kayo ay mamunga. Maging fruitful. Sabi nyo nga po, fruitful. Alam nyo ba may tatlong bunga na i-share ko po sa inyo? Alam bunga? Tatlo. Una, yung tinatawag natin na fruit of Holy Spirit. Galatians, basa nga po, Galatians chapter 5 verse 22. Fruit of the Holy Spirit. Ito po yung unang bunga. Ano yung unang bunga? Fruit of the Holy Spirit. Pangalawang bunga, tinatawag natin na fruit of righteousness. Fruit of righteousness. Philippians chapter 1 verse 11. Next, letter C. Galatians. Galatians 5. 5:22. Pangalawang fruit of souls. Sa Roma chapter 1 verse 10. Pabasa mo ito sa malalim na salita. King James Version o kaya Tagalog na malalim. Hati-hati po. Hati-hati. Galatians 5:22, babasa. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Ano ito? Saan tumutukoy yan? Yung Galatians 5:22. Saan tumutukoy yan? Anong bunga yan? Bunga ng Holy Spirit. Ano ang resulta ng bunga ng Holy Spirit? Ano ang mababago sa atin? Karakter. Okay, karakter. Okay? Sabi niyo nga po karakter. Hinahanapan pa tayo ni Lord ng bunga ng karakter? Amen. Ha? Sa tingin niyo, hinahanapan tayo ni Lord? Tingin niyo? Ha? Hahanapan ba tayo ni Lord ng bunga? Hello? Sige, geto nyo. Punta kayo ng Song of Solomon chapter 4. Sige nga. Song of Solomon, awit ni Solomon, chapter 4, verse 12, tapos yung huling verse. Awit ni Solomon, chapter 4, verse 12, tapos yung huling verse. Wala, apakababagal ng mga tinuturuan ko sa Biblia. Naglulo ko yung ano ko. Awit ni Solomon, chapter 4, verse 12. Wala na? Katulad ng isang hardin. Okay, katulad ng isang hardin, Itong aking minamahal itong aking minamahal, na may bakod sa palibot at sarili ang bukal. sabi ni Lord, sabi ni Solomon, sabi ng babae, sabi ni Solomon, si Solomon tumutukoy kay Jesus Christ. Yung aking kasintaang babae ay katulad ng isang hardin na may bakod. Enclosed, ibig sabihin nun, private na garden. Tayo daw garden ni Lord. Ano to tayo? Hardin tayo ng Panginoon. Sabi nyo nga po, hardin ako ni Lord. Hardin ako ni Lord. Ikaw yung hardin ng Lord. Doon sa hardin, ate, basahin mo nga yung last verse. Last verse. Ano ng mga babae? Kumain na at uminom kayong mga nangiibig hanggang kayo ay malango sa tamis ng pag-ibig. Di ba? Yung pinakahuli-huli. Pinaka-last Ang verse. tubig ay ginagamit. Hindi, sa chapter 4, pinakauling verse. Ano pinakauling verse? Ay, Hindi yan. babae, Oh. Bae, Oh. umihip ka Umihip ka, ha
Hangin. himog sa hilaga ay gayon din. Oh, tapos? Nang masamyo ko ang bango na buhat sa aking hardin. Okay, ano daw yung dapat niya masamyo? Mabango hindi? Ang mabango Mabango, tuloy mo. na buhat sa aking hardin. Hayaang ang aking sintay magpunta sa hardin niya upang kumitas at kumain ng mga bunga. Wow! Tignan nyo makinig kayo mabuti. Tignan sa ano daw yung dalawang requirement, kinahanap ng ng mangingibig si Lord? Yung samyo Samyo ng na hardin. mabango. Yung samyo, makinig kayo sa akin. Sabi niyo po samyo. Nakita na ka ng bulaklak. Amen. Ang bulaklak, pag dinurog mo, mabango hindi. Mabango. Yun yung samyo natin. The more tayo nagiging broken, the more tayo nagiging mabango sa amoy ng Panginoon. Yung pagsamba natin nagiging mas mabango. Kay Lord, aroma siya kapag tayo ay dinudurog. Ito pa matindi. Sabi no, halika at pumanta ka sa aming gardin, pumitas ka ng bunga. So, bunga. Hello, pumitas ng bunga. Ngayon, ganito kapatid. Nainuwan niyo pa ba ako? Amen. Ano ba? Tuloy ko pa ba to? Naintindihan niyo pa ba ako? Amen. Alam niyo ba, sayang tong teaching na to eh. Kumitas at kumain. Alam niyo ba yung sabihin ako sa inyo? Alam niyo ba na napakaraming mga leaders sa iba't ibang simbahan, gustong-gusto ko mapakinggan mag-preach? Kaso ang problema kung minsan dito sa simbahan, parang tinatapon ninyo mga teachings na tinuturo ko sa inyo. Alam niyo ba, balik na lang kaya ako ng salvation na lang tayo. Hello? Kasi totoo to eh. Alam niyo bakit? Si Lord Jesus Christ, isang araw darating sa bahay ninyo, hahanapan kayo ng ugali, ng karakter. Pag wala ka siyang nakita, mamaya explain ko, pag nakita ni Lord na wala kang bunga, walang maayos na ugali, 3 years ka na sa loob ng simbahan, hindi pa rin nagbabago ugali mo. Mamaya, tignan natin kung ano mangyayari. Pangalawa, ulit, ano po yung unang bunga? Karakter. May pangalawang bunga pa, yung tinatawag na fruit of righteousness. Filipos chapter 1 verse 11. Sa malalim na salin. Malalim na salin. King James, sige, King James mo. Kayo mayroon yan. Chapter 1 verse 11. 1:11. Chapter 1 verse 11. Philippians 1:11. Sige. At sagana sa magagandang kami ang kaloob sa inyo ni Yesu Kristo sa ikarangal at ikadadakila ng Sa English. Be filled with the fruit of righteousness. Ito, makinig kayo. Sabi nga po, be filled. Mapuspos ng ano? Bunga ng Refilled naman dito. kabanalan, bunga ng katuwiran. Sabi nga po, righteousness. righteous. Hahanapan tayo ni Lord ng bunga ng righteousness. Alam mo sabihin ng righteousness, Kuya Ray? Ginagawa ba natin yung tama sa mata ng Diyos? Kasi may mga tao, ang Diyos ay pag-ibig. O yung babae sa babae, mag-asawahan. Kasi ang Diyos naman ay pag-ibig eh. The fruit of the Holy Spirit is love. So, pagkapit na lang natin, asan dyan yung righteousness? Wala. Hinahanap ni Lord ang bunga ng matuwid na buhay. Amen. Fruit of righteousness. Ang unang hahanapin niya, karakter. Sabi niyo nga po, karakter. Karakter. Pangalawa, katuwiran. Matuwid ba yung buhay mo? O, mabait ka nga. Pero kompromiso naman ang buhay mo. Hello? Sa tingin ninyo, maganda itong pinag-uusapan natin? Amen. Hindi nga, ano ba masabi yung pinag-uusapan natin? Ate Ana, maganda kaya ito pinag-uusapan? Amen. Hello? Kasi, na-focus na lang tayo sa kaligtasan. Hindi natin alam na ang Diyos mismo, ang namili sa'yo, ang Diyos ang nagtanim sa'yo, nag-appoint sa'yo, kasi darating ang panahon, hahanapan ka niya ng bunga. Alam niyo ba na pag hindi kayo namunga ng karakter, hindi kayo namunga ng righteousness, ilalaglag tayo sa impyerno? Patay tayo na. Patay tayo niya. Ito pa, isa pang bunga. Ito, righteousness. Sabi nyo, katuwiran. Pangatlo, fruit of soul. Ito yung bunga ng kaluluwa. Romans chapter 1 verse 13. Sige nga po. Malalim na salin natin, Jo. Kasi dyan sa Tagalog.
Sabi ni Apostol Pablo, sana makapunta rin ako dyan para magkaroon ako ng bunga ng mga kaluluwa. Oh, bunga ng kaluluwa. Hello? Oh. Mami, minakay ka na? Meron ka na bang bunga ng kaluluwa? Namunga ka na ba ng kaluluwa? Ibig sabihin ng fruit of soul, ito yung kaluluwang nadala mo kay Lord. Hahanapan ka ng bunga. Sige. Roma, chapter 1, verse 13. Sige. Tagalog muna. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta niyan. Oh, sige. Ngunit lagi may nagiging hadlang. Nais ko ring nakahikayat diyan ng mga sasampalataya kay Oh, Kristo. sa Tagalog, makahikayat. Sa English yan, fruit. Yung word na makahikayat, sa English yan, fruit. Ibig sabihin ng fruit, bunga ng ministeryo, yung kaluluwa. Hello? Hello? Ano po yung unang bunga hanapin sa atin? Character. Ano yung pangalawa? Righteousness. Pangatlo? Soul. Sister J, may nakakay ka na? Sino? Bami. Sister P, may nakakay ka ng kaluluwa? Hanapan ka nila ng bunga? Wala pa. Sige, pastor. Paano po ko manghikayat ng kaluluwa? Yung kaluluwa ko nga ho, nawawala pag linggo. Ikaw may nahikayat ka ng kaluluwa? Hindi siya nag-stay. Ha? Ikaw may nahihikayat ka ng kaluluwa? Oh, sige. Pastor! Ito naman. Yung kaluluwa ko ano eh. Pastor! Pag-alagad. Paano kung wala akong bunga ng karakter? Wala akong bunga ng katuwiran? Wala akong bunga ng katuwiran. Wala rin akong nadadalang kaluluwa kay Lord. Bigyan ko ng example, ha? Sa Bible, basahin nyo nga po, Mateo chapter 21, verse 18. Ito yung kwento kung saan naglalakad si Lord isang araw. Nagutom si Lord. At nakakita siya ng isang puno ng igos. Ito matindi. Yung puno ng igos na yan, ang lalaki ng kanyang mga dahon. Ang mga branches niya malalago. Sabi niyo nga po malalago. Yan yung ministry. Marami kang branches ng mga churches. Marami kang miyembro sa simbahan. Yan yung puno ng igos. Pero hindi si Lord nakatingin sa dami ng tao. Hindi si Lord nakatingin sa dami ng instrumento. Sa dami ng churches. Ang hinahanap ni Lord, ilan dyan ang nabago ang buhay. Amen. Ilan dyan yung lumakas sa katuwiran at ilan dyan ang nag-akay talaga sa katuwiran. Ito may sabihin ako sa inyo. Sabi ko nga po, duplicate. Nakakita na kayo ng duplicate? Ha? Susi. Ha? Susi. Bigyan ko po kayo ng example. Kunyari, ito po yung original na Honda ko. O kunyari, ito yung original na susi. Para duplicate ako dito, binigay ko po sa inyo. Malalaman ninyo kaya kung ano dyan yung original tsaka duplicate? Ha? Pares ng Pareho lang sila eh. Ano no? Malalaman nyo? Hindi kasi na-duplicate Ha? nga eh. O ito, sige, tanong ko sa inyo. Naging Anong dahilan kung bakit nagbabasa tayo ng Bible? Very good! Pa-duplicate. O, tapos na. Tapos na agad. Ang trabaho natin kung bakit tayo nagbabasa ng Bible para i-duplicate natin, ma-confirm. Actually, ganito yun eh. Kaya, tama naman yung word na transform. Pero para sa akin, mas accurate yung word na confirm. Pag sinabi mong confirm, ikaw yung, si Lord, ito yung susi. Si Lord susi. Ikaw, pag magduduplicate, ang gagawin ng magduduplicate, ilalagay niya sa machine. Kung ano yung design ng original, doon yun yung gagayahin niya. Tama hindi? Amen. Tama hindi. Ngayon, ang tawag sa'yo duplicate. Idino-duplicate mo yung character ni Christ. Roma chapter 8. Sige nga, Roma 8:26. Roma 8:26. Malinaw hindi? O, Roma 8:26.
Wala. Mabagal. Gayon din, Tagaan na yung O, sige. tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. O. Sapagkat hindi tayo, 28 muna, 28. okay, O, sige. alam natin sa lahat ng bagay ay ginagawa ang Diyos para sa mabuti, mas kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinatawag ayon sa Kanyang layunin. Silang tinawag ayon sa kanyang layunin. Tinawag ba tayo ng Diyos? Amen. Tinawag po ba tayo ng Panginoon? Amen. Okay, verse 29. Tuloy ko yung 29. Sapagkat sa pasimula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Okay. Bakit tayo pinili? Bakit tayo chosen? Bakit tayo appointed? Para ano? Mamunga ng karakter nino. Maging katulad nino. Ni Kristo. Ngayon, sa yung susi kanina. Ito po yun. Bigyan ko po ng example. Bigyan ko ng logic. Ito po yung original na susi. Ikaw, ang tawag sa'yo, pag nagbabasa ka ng Bible, ang tawag sa'yo, duplicate. Tama hindi. Sabi ni Jesus, gagawin din ninyo kung ano yung ginawa ko. Kasi i-duplicate nga natin si Jesus Christ. Ngayon, ang tanong dito, pag nandito tayo sa lupa, yung duplicate, di ba? Kahit hindi mo naman hawak yung original, ang tingin mo pa rin original pa rin yun kasi parang hindi mo alam kung ano original at ano, di ba? Yung duplicate. Ganun din po yun. Kapag na-confirm tayo sa karakter ni Kristo, hindi na kailangan bumaba ni Kristo sa lupa kasi ikaw na yung duplicate. Amen. Ikaw na yung susi ni Kristo eh. Hello? Ngayon, anong trabaho natin? Makita tayo ng mga tao na tayo yung duplicate ni Kristo at ma-impluwensyahan naman sila, maging duplicate din sila. Yun yung tinatawag ng discipleship. Amen. Anong trabaho kung bakit tayo naging disciple? Para yung mga dinidisipulo mo, maging duplicate mo rin. Kasi ikaw, duplicate kanino? Hello? Hello? Paano? Kung si Kristo yung susi, ako duplicate, pero hindi ko na perfect yung duplication ng Panginoon sa buhay ko. Pag ako nag-duplicate ng discipleship, ano mangyayari? Hindi rin perfect. Pastor, hindi naman tayo perfect eh. Hindi nga tayo perfect. Ang modelo natin, yun, yung perfect. Hello? Hello? Amen po ba? Amen. Ngayon, bakit tayo nagbabasa ng Bible? Para maging katulad ni Kristo. Amen po ba? Amen. Ngayon, kapag kayo ay duplicate ni Kristo, pag nag-pray ba kayo, gagaling ang may sakit? Amen. Pag nangaral ba kayo, may power kayo? Amen. Kasi bakit? Duplicate ka ni Kristo. Amen. Hello? Sino po naiintindihan sinasabi ko? Amen. Pag tinanong na, Pastor Ronald, bakit mababok mo? Duplicate ako ni Kristo. Hindi lang panot si Kristo. Oh. Hello? Now, Amen. ito matindi. Isang araw, naglalakad ang Panginoon. Nakakita siya ng isang puno ng igos na maraming dahon, maraming sanga. Yun yung ministry. Malawak ang ministry, pero hindi sila naghahanap ng malawak na ministry. Ang hinahanap ni Lord, bunga, karakter, katuwiran, yung kaluluwang na bago ang buhay, na duplicate ang buhay ni Kristo. Hello? Ngayon, nung nakita ng Panginoon na walang bunga, anong ginawa ni Lord? Sinumpa niya yung puno. Ano sabi niya? Hindi ka na muli mabumunga. May tanong po ko sa inyo. Sino dito gusto sumpahin kayo ng Lord? Sino? O sino dito ayaw sumpain ng Panginoon? Amen. Makinig kayo mabuti. Totoo ito. Darating ang panahon. Bibisitahin ni Lord yung pamilya niya. Bibisitahin ni Lord ang buhay ninyo. Isang araw madadaan si Lord sa bahay ninyo. Hahanapan ka ng bunga. At pag nakita ni Lord na wala kang bunga, baka sabihin sa'yo na sumpain ka niya. Kahit tulutan ng Lord na magkaroon ka ng sakit, kunin ka niya na maaga. Hello? Amen. Hello? Bakit tayo nag-aaral nito? Para ma-duplicate natin ang Panginoon. Paano pag ulabas natin sa simbahan? Yung ugali natin hindi nagbabago. Sa tingin nyo, naduduplicate natin si Lord? Ano sabihin sa atin? Magiging kapulaanan pa tayo ng iba? Pasimba-simba ka pa dyan. Tama hindi? Sabi pa parang si Judas, si Kristo na yung pastor nila. Nang Judas pa rin.
Hello. Anong purpose? Bakit tayo tinawag ni Lord? Bakit ka pinili ng Panginoon? Ang Diyos mismo ang nagtanim sa'yo. Amen. Kailangan mong humayo. Humayo tayo. Dalawang paghayo natin. Yung isa para sa pangangalakal natin. Naalala niyo ba yung sa Bible? Sa Matthew chapter 25. Yung nabigyan ng 5,000, 2,000, 1,000. Anong ginawa nila? Humayo agad sila. Amen. Sabi sabihin ng humayo, kapatid, get out of your comfort zone. Kung naghihirap ka na, walang kasalanan si Lord sa paghihirap mo. Kaya ka naghihirap kasi nanatili ka sa comfort zone mo eh. Humanap ka ng opportunity sa labas. Hello. Amen. Hindi tanong wala. Okay, ano yung tatlong requirements ni Lord? May tanong. Ayun, sige kuya. May sinasabi ng Bible, walang nakarating sa yung certificate ni Kristo. Apo. Wala sino man sa atin ang nakarating sa Pero paparating pa lang tayo doon. paparating. Ngayon, ang gagawin natin, kung ano yung karakter ni Kristo na dapat ma-confirm sa atin, ganito po kasi yun. Para po tayong isang espada. Unti-unti pa lang tayong hinahasa. Pero kung 3 years ka na, 5 years ka na, kung gano'n ka karumpok noon, gano'n ka pa rin karumpok ngayon. Gano'n ka pa rin ka, hindi matalas. May problema ka na. Tama hindi? Unti-unti, hanggang sa maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Ibig sabihin, from glory to glory, may pagbabago. Dati, hindi ka pasensyoso. Ngayon, medyo pasensyoso ka na. Hello? Amen po ba? Amen. Amen po ba? Ha? Darating ang panahon, magiging perfect tayo pagdating ng ating Panginoon. Sabi doon, magiging katulad niya tayo. Pero ngayon, anong ginagawa natin? Ine-exercise natin yung ating karakter, yung ating mga buhay, para maging katulad niya. Amen. Amen po ba? Amen. Nakita na po kayo ng taong pumasok sa gym? Pagpasok mo pa ng gym, yung itsura ng tao malaking katawan doon sa gym, ganoon na rin agad yung muscle mo? Eto, may tanong po ko sa inyo. Bakit kayo nag-gym? Para magkaroon ng muscle o para i-develop ang muscle? Para i-develop. Ha? Para i-develop. Yun, may muscle naman talaga tayo. Kaya lang tayo pupunta ng gym para ma-develop. Ganun din po ang Panginoon. Ang Panginoon nasa sa atin na. Kinakailangan i-develop natin yung karakter ng Panginoon sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, ano po yung tatlo? Si Lord ang tumawag sa'yo? Si Lord ang nagtanim sa'yo kung ikaw ay isang puno ng Panginoon. Dapat kamumunga tayo ng ugali. Amen. Hello? Amen. Yung dapat yung mga kapitbahay natin, tayo dapat ang pinupuntahan. Tayo dapat ang hinihingaan ng counseling. Amen. May sabihin po ako sa inyo. Sabi niya, no? Di ba meron tayong cross? Diba tinulong ko sa inyo to? Si God. Magkaroon ka ng panahon kay God. Ito yung paa sa church, di ba? Church or mission. Ano to? Family. Di ba? Ito ano to? Wealth. Tama? Tama ba ako? Tama? Sabi sa Bible yung right hand niya ay long life, yung left hand niya, wealth and honor. Tama? Yung kanyang paa ay inang pagmasdan ang mga paa ng mga tao na nagdadala ng salita ng Diyos. Yes, mission. Sabi sa Bible, and God is the head. He is the head. Alam niyo, may sabihin ako sa inyo, sino gusto maging masaya si Lord? Taas kamay. Amen. Ang magpapasaya kay Lord kapag naging productive ka sa mission. Sino dito gusto maging masaya naman yung pamilya mo sa'yo? Ito family. Maging productive ka naman saan? Sa pag-aaral mo at sa negosyo. Hello? Amen. Hello. Kung gusto mo maging masaya si Lord, do your mission. Kung gusto mo maging masaya yung pamilya mo, magpayaman ka at magkaroon ka ng karangalan. Kaya kayo nag-aaral para magkaroon kayo ng honor. Amen. Di ba honor kayo? Wealth and honor. Kaya ang pamilya ninyo, proud sa inyo kapag pagtapos kayo at naging successful kayo. Si Lord din, proud din sa atin si Lord kapag nalakaran natin yung mission natin sa lupa. Ngayon, sabi sa Bible, go. Sabi niyo nga po, go. Be fruitful. Ito matindi. Remain your fruit. Manatili ang inyong bunga. Amen. Sister J, sa mga na-invite mo, mayroon pa ba nanatili ngayon sa Lord? Sino? Sis Jo, Sis Jo, si Mami, tsaka si Ate Beth.
Uy, siya, Tibi, parang nawawala ang bunga mo. siya, Pastor. Maaga siya kanina. Sabi niya, pakisabi kay Pastor. Ikaw, may nadala ka ng bunga. Tere, patay tayo niyan. Hanapan tayo ng bunga. Paano nga, Pastor, Sinabi niya, halimbawa nga, ikaw ay sinisiran mo sila ng Word of God. Eh ngayon hindi mo nga sila nahikayat na pumunta dun sa paano, ay wala ka namang sort talaga na makuha. Pero inaano mo rin yung salita ng Diyos. Ngayon, paano ang mangyayari doon na kumbaga sa hindi na i-carry out yung mga tao na Kaya napakahalaga, oo. Nasa kanila na yun eh. Oo, nasa kanila. Nasa kanila na yun eh. Basta na yan mo na yung word. Kaya ngayon, tinuturuan tayo ng Lord na pag naghasik tayo, tinuturuan din tayo ng Lord na bantayan natin na mamunga, alagaan natin yung hinasikan Kailangan kasi natin. Amen. Hello? Amen. Yung mga akay mo kay Lord, bantayan mo yan, bunga mo kay Lord yan. Pagdating mo sa langit, iaharap mo sila sa Panginoon. Hello? Amen. Kaya huwag mo hayaan na mayroon man doon sa mga kaluluwa na yun na malagas dahil napabayaan mo bilang leader. Maganda ba ito pinagsasabi ko? Ha? Amen. Kung ako ay pastor, tignan mo, sino nakita niyo nag-preach kanina si Si Casey. Magaling hindi? Magaling. Ano ibig sabihin nun? Dinoduplicate ko na yung sarili ko, sister. Ako, paano mo malalamang effective akong leader, pastor, kapag kaya kong i-duplicate yung sarili ko? Si Kuya Ray, kapag kaya din Kuya Ray i-duplicate yung sarili niya, ibig sabihin, drive-in siya. Nakapag-train pa siya na isa pang driver na simbahan, effective siya sa ministry. Ikaw, sister, ikaw, sa technical ka, kapag nakapag-train ka pa ng isang tao sa technical, na kahit wala ka, nagra-run yun, kumikilos yun, effective kang leader. Kaya sabi ko kay Benji, hindi ka effective na gitarista kasi wala kang natuturuan. Totoo. Hello? Magturo eh. Hello? Sabi nyo nga po duplicate. Duplicate. Nag-duplicate ka na ba? May bunga ka na ba? Baka wala pa yun hanggang ngayon. Kaya sabi ni Lord, humalo kayo, mamunga kayo, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingi ninyo sa Ama, sa pangalan ni Kristo, diringgin yan, tutugunin ka. Kaya ka pala hindi tinutugon ni Lord, kasi hindi ka humahayo, hindi mo alam kung ano yung word ng Lord sa'yo. Pangalawa, wala kang bunga ng katuwiran, bunga ng ugali, bunga ng kaluluwa, at hindi na nanatili yung bunga. Wala ka namang bunga, hindi pa nanatili. Lanta pa pati damo. Kaya sabi ni Lord, paano ka diringgin ng Panginoon? Amen. Amen po ba? Ito pala, key to success pala ito. Key to Yes, success. key to success. Key for answered prayer. Kung gusto ninyo maging successful, umalis kayo ng comfort zone ninyo. Key to success. I-duplicate ninyo yung sarili ninyo. Dapat pala naisulat ko Napakalupit. yun. Dapat pala naisulat. Maganda hindi. Kaya sabi ko, mula ngayon, magduduplicate na ako. Mami, magdala ka ng kaluluwa sa linggo. Pag hindi kayo nagdala ng kaluluwa kayo, ibig sabihin, hindi kayo effective na Kristiyano. Alam niyo, may sabihin ako sa inyo. Di ba sabi sa Bible, Matthew 13 verse 37. Basahin ko lang po. Basahin ko lang ha. Matthew 13 verse 37. Basahin ko po. Angel mo yan. Ito po yung 1337. Magaling si Terry, oh. Nati-recode niya na yung numbering. Diba tinuturo sa church yan? Kanina nagkaroon ako ng vision, nakalimutan ko na yung verse eh. Nagtatanong ako kay Lord. Tinugon ako ng Lord. Alam mo, sabi sa akin, nagagalit na sa akin. Sabi niya sa akin, itong mga taong na ito, hindi talaga maniniwala hanggang hindi ako nagpapakita ng himala eh. Sabi doon sa verse. Lumulutang yung verse na yun, tinignan ko. Nakalimutan ko pero yung verse, basta yun yung sinabi. Hanggang, kailan ko kayo pagtitiisan, hindi talaga kayo maniniwala hanggang hindi ako gumawa ng himala, sabi nila. Tapos ang sabi ko sa akin, Holy Spirit, dapat marunong ka lang maniwala kahit wala ka pa nakikitang himala, paniwalaan mo na. Matthew 13 verse 37, sabi dito. Sumagot si Jesus, ang naghahasik na mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang Diablo. Sa panahon ng pag-ani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel.
Oo, mo. Kaya pala yung verse mo, Kuya Rin, no? Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Tanong ko sa inyo, yung damo ba, duplicate ba siya ng trigo? Duplicate ba? Hindi. Oh, yung trigo. Yung trigo ba? Masabi mo ba duplicate siya ng damo? Alam bakit? Hindi ba? Kasi ganito yun eh. Yung mapanirang damo, yun yung gawa ng diablo. Pasinin niyo po ang trigo, damo siyang tumataas. Pag tumaas siya, namunga siya, ano nangyari sa trigo? Bumababa. Damo siyang productive, bumipigat siya, naging yumuyugo siya. Pero ang damo tumataas, lalo tumitigas siya, lalo ganun ang pagano'n yan. Nakakita na kayo lalo sa DRT, lalaki ganun kataas, di ba? Mga talahi. Sino dito gusto nyo tugunin nila yung prayer nyo? Maging productive kayo. Be fruitful with character. Baka sabi nyo rin, paano kita bibigyan ng pera, anak? Yung character mo hindi pa ayos. Tama hindi. Amen. Anak, paano kita tutugunin? Wala kang righteousness. Sigurado ko, masusugal mo lang yan. Pambibinggo mo lang. Diba? Pangtotongin mo lang yung pera kasi bakit walang righteousness. Ay, anak, paano kita bibigyan? Yung pera na yun, binigay ko sa'yo para magdala ka ng kaluluwa kay Lord, magpakain ka sa feeding. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman marunong magbigay sa simbahan. Ultimo offering, ticket ng bus pa na bibigay mo. Tama hindi? Hello, ang tanong dito, are you mature enough para bigyan ng Lord ng pagpapala? Para kailangan patugunin ng Lord ng prayer mo, character wala tayo. Tanong nila, pastor, bakit yung mga masasama, pinagpapala? Ang tanong ko, si Lord ba talaga nagpala sa kanila? Di ba sabi sa Matthew chapter 4, sabi ni Satanas, ibibigay ko ang lahat ng kayaman ng mundo ito. Sumunod ka lang, sambay mo lang ako. Amen. Sabihin, hindi lang si Lord ang nabibigay ng blessing. Maging si Satanas. Maging si Satanas. Ay, hindi yung galing kay Jesus. Ha? Yung blessing din. Hello? Amen. Pero may sabihin ako sa inyo. Alam niyo ba na maraming businessman, ito mismo yung ginagawa nilang principles? Ano ginagawa nila? Humahayo sila, naghahanap sila ng opportunity. Nung nalaman nila yung opportunity, ginalingan nila, naging productive sila. Nag-duplicate sila ngayon ng ugali. Tama hindi? Tapos pinanatili nila yung negosyo nila, kaya lahat ng pre nila kayo. Kasi itong sistema na to, principles to, kahit masama, pwedeng, pag in-apply ito ng masama, effective pa rin. Kasi principles, susi eh. Ang tanong lang, sino ang gumagamit, mabuti ba o masama? Pag sinabi mo susi, principles yan, batas ng Diyos yan. Ang batas ng Diyos, kahit ang masama gumamit, effective. Hello? Amen. May natutunan wala? Amen. Amen. Nag-duplicate ka na ba? Sabi mo sa katabi mo, nag-duplicate ka na. Alam nyo, di ba ilang buwan ako hindi nagpakita sa DRT? Tama ba ako? Nung nabasa ko to nung nakaraang linggo, sabi ni Lord, manatili ang iyong bunga. Sabi ni Lord sa akin, punta mo na yung DRT. Sabi ko, Lord, sige po, puntaan ko na po sila. Tapos sabi sa akin ni Lord, kailangan panatilihin mo ang bunga sa DRT. Kasi sabi ni Lord sa akin, pag wala ng bunga ang DRT, susumpain na yung mairag. Susumpain na ang DRT. Kasi kakaunti na lang ang matuwid. Amen po ba? Amen. May natutunan wala? Pag nalangin ka kay Lord, Lord! Ngayon, ganito yon. Hindi mo na kailangan pang magmakaawa kay Lord. Pero iba yung nagmamakaawa sa demanding. Pag sumusunod ka kay Lord, pwede ka mag-demand, hindi? Pwede. Pwede ka mag-demand, hindi? Pwede. Pwede! Kasi matuwid ka eh. Amen. Lord, teka na, sinunod ko yung karakter mo. Matuwid ako, nadala ko ng kaluluwa, pinanako mo sa akin, pag humayo ko, naging productive ako, alagaan ko yung mga pinabigay mo sa akin, ano mang hilingin ko, i-demand mo na kay Lord yan. Ang nangihingi kay Lord ng please, yung mga taong wala sa righteousness, Amen. yung gumagawa ng kalokohan, pero pag gumagawa ka ng tama, pwede ka mag-demand sa hari. Amen. Kasi nandun ka sa position niya eh. Di ba yung pinikwento to? Bakit kayo kailangan mag-tithes? Hindi na para pagpalain kayo. Kasi kapag hindi ka nag-tithes, wala ka doon sa protection ng hari. Amen. At pag wala ka sa protection ng hari, ang tawag sa'yo illegal.
At kapag illegal ka at nahuli ka ni Satanas, paano ay pagtatanggulan Diyos? Illegal ka. Amen. Amen. Susi sa pagiging matagumpay. Go! Go! Sabi nyo nga po, go. Humayo. Hayo tayo! Okay, ganito. Sa linggo. Susundin tayo ni Karen. Karen, susundin mo kami dito. Sabay-sabay na tayo pumunta na kakarong matanda. Pupunta kami ni Karen sa DRT. Karen, bigyan mo na kay Lord yun. Pag meron tumawag sa'yo, i-cancel mo na. Sabi mo, teka lang. Kailangan ng Panginoon. Basahan pa kita ng verse eh. Kung tao ng donkey, sabi mo, kailangan ng Panginoon. Pag may nagtanong, bakit mo, saan mo dadalhin yan? Kailangan ng Panginoon. Kailangan ng may-ari. Amen po ba? Kasi mahirap, pag pinagdamutan mo si Lord, darating ang panahon, o dadamutan ka rin ng Lord. Amen. Alam mo, natutunan ko kay Lord, sabi sa Bible, sa James, draw near to God, and He will draw near to you. Amen. Ibig sabihin, kapag lumapit ka kay Lord, lalapit siya sa'yo. So, ibig sabihin, si Lord nakatingin na sa akbang natin. The more tayo sumusunod sa Kanya, si Lord ay sumusunod din sa gusto natin. Amen. Okay, din ang point na yun principles. Taas kamay dito, gusto maging productive. Amen. Kailangan ba lahat tayo may dalang kaluluwa? Amen. Ngayon, bago ka magdala ng kaluluwa, check mo muna yung karakter mo. Baka mamaya yung duplicate. Palamura ka. Tapos yung isasama mo, nagbumura din. Sabi mo, bawal magmura dito ha. Sabi na sinama mo, bakit ikaw nagmumura ka din kanina bago ka magsimba? Kaya kailangan ayusin natin yung ugali natin. Tama hindi? Amen. Kasi kung ano yung dinuduplicate niya, ikaw yung ano niya, ituduplicate niya. Eh kung ano ka, negatibo yung isip mo, matuduplicate yun ang dinadala mo. Instead na ikaw na lang yung problema ni Pastor, nagsama ka pa ng panibagong problema. Sakit sa ulo. Amen. Lord, salamat po. We give you praise, we give you honor. In Jesus' mighty name, amen. Palapangan natin si Jesus.